Nararamdaman mo na ba na parang may kakaibang hatak sa'yo papunta sa isang lottery ticket? Parang may bulong ang universo na nagsasabing, ito na ang suwerte mong araw? Paano kung ang pakiramdam na yan ay hindi basta-basta, kundi isang bagay na nakasulat na sa mga bituin daan-daang taon na ang nakalipas? Si Nostradamus, ang misteryosong propetang kilala sa kanyang mga hula tungkol sa mga kaganapan sa mundo, ay maaaring nakita na ang kapalaraan mo noon pa man. Isipin mong matuklasan na ang zodiac sign mo ay kabilang sa iilang napili na pinagpala ng pambihirang swerte sa lottery. Ito na kaya ang dahilan kung bakit bigla kang nahikayat na sumubok. Manatili ka lang dahil ang malalaman mo ngayon ay maaaring magbago ng pananaw mo sa iyong suwerte habang buhay. Nostradamus, ang pangalan pa lang ay nakakakilabot na. Ipinanganak noong ika-15 taon, isa siyang taong nauna sa kanyang panahon. Isang manggagamot, astrologer, at propeta. Nahulaan niya ang ilan sa mga nakagugulat na pangyayari sa kasaysayan. Mula sa pag-angat ni Napoleon at Hitler hanggang sa malalaking sunog at mga sakunang humubog sa modernong mundo. Pero ang hindi alam ng karamihan, sa likod ng kanyang misteryosong mga sulat, ay may mga palihim na pahiwatig tungkol sa yaman, kapalaran, at maging ang swerte sa lottery. Parang imposibleng paniwalaan. Pero paano kung totoo ngang hawak ng mga bituin ang sikreto ng di masukat na kayamanan? Paano kung ang zodiac sign mo ay naka-align sa isang napakabihirang cosmic na biyaya? Sa video na ito, sisilipin natin ang mga propesiya ni Nostradamus at aalamin kung paano ang 6 na particular na zodiac signs ay sinasabing nakatakdang makaranas ng pambihirang swerte sa lottery. Kapag kabilang ang sign mo sa listahan, maaaring magbago ang takbo ng buhay mo magpakailanman. Napansin mo na ba kung paano may mga taong nananalo ng malaki na parang effortless lang? Para bang sinusundan sila ng swerte saan man sila magpunta? Sa mundo ng astrology, hindi lang ito basta tsamba. Ito ay tinatawag na cosmic alignment. Ayon sa mga sinaunang paniniwala, ang mga planeta at bituin ay hindi lang nakaapekto sa ating damdamin o relasyon. Binubuo rin nila ang ating swerte, tamang timing, at pati na rin ang tsansa nating manalo sa lottery. Bawat zodiac sign ay pinamumunuan ng partikular na mga planeta at ang mga planetang ito ay may makapangyarihang enerhiya. Halimbawa, si Jupiter ang planeta ng swerte at pagpapalawak. Kapag dumaan ito sa ilang zodiac signs, maaari itong magdala ng biglaang biyaya at gintong oportunidad. Si Mercury naman, ang planeta ng komunikasyon at mabilis na pag-iisip, ay nagbibigay ng matatalas na ideya, tulad ng pagpili ng tamang mga numero. Naniniwala ang mga astrologer na ang mga sandali ng astrological luck ay nangyayari kapag ang mga bituin ay naaayon sa natural na lakas ng iyong sign. Para sa ilan, ito'y tuwing may buong buwan. Para naman sa iba, ito'y kapag pumasok si Venus sa kanilang sign o kapag si Jupiter ay bumuo ng isang maswerteng trine. Ngayon, isipin mong pagsamahin ang cosmic na timing na yan sa isang simpleng ticket. Isang maliit na piraso ng papel na maaaring magpabago ng buong buhay mo. Ganyan kalakas ang kapangyarihan ng pag-align ng iyong zodiac sign sa ritmo ng universo. Si Nostradamus ay hindi lang tumingin sa mga kaganapan sa mundo. Naniniwala siya na ang cosmos ay isang mapa ng ating tadhana. At sa likod ng kanyang mahiwagang mga sulat, pinaniniwalaan ng marami na nagbigay siya ng mga palatandaan kung aling mga zodiac signs ang pinapaboran ng kapalaran. Ang klase ng kapalaran na kayang gawing milyonaryo ang isang ordinaryong araw. Kaya, isa ka ba sa iilang mapapalad? Halina't tuklasin natin ang mga zodiac signs na maaaring tinutukoy ni Nostradamus
at alamin kung sino talaga ang isinilang sa ilalim ng masuwerteng bituin. Unang Aries, ang matapang na tagasugod ng swerte. Ang Aries, ang unang zodiac sign, ay pinamumunuan ni Mars, ang planeta ng enerhiya, ambisyon, at matapang na aksyon. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Aries ay hindi naghihintay ng swerte. Sila mismo ang humahabol dito. Pero paano kung sabihin naming sa taong 2025, ang swerte mismo ang hahabol sa kanila? Isipin mo ito, isang Aries ang nagising isang umaga na may kakaibang pakiramdam ng pagkaapurado. May lottery draw mamayang gabi. Hindi pa siya kailanman tumaya, pero may bumubulong sa kanyang kalooban. Subukan mo. Pinakinggan niya ang kutob niya, isang bagay na likas sa Aries, at bumili siya ng tiket. Ang mga numero, isang kombinasyon na napanaginipan niya kagabi. At ang tiket na iyon, ang nagbago ng kanyang buhay. Madalas banggitin ni Nostradamus ang tungkol sa pulang apoy na mabilis gumalaw at walang takot sa kapalaran. Ayon sa maraming scholar, ito raw ay maaaring tumukoy sa Aries na may simbolong ram na sumusugod at may apoy na kumakatawan sa tapang. Sa mga panahon ng cosmic shift, madalas nasa gitna ng pagbabago ang Aries. Sa taong 2025, ipinapahiwatig ng planetary alignments na mararanasan ng Aries ang pagtaas ng intuitive decision-making, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pera at panganib. Gagantimpalaan ng mga bituin ang kanilang tapang at mabilisang desisyon. Kaya kung isa kang Aries, makinig sa iyong panloob na tinig. Pansinin ang kakaibang panaginip, biglaang pakiramdam, o mga araw na tila naiiba. Ang winning moment mo ay maaaring dumating hindi sa paghihintay, kundi sa pagtalon. At kung hindi ka Aries, huwag kang mag-alala. Nagsisimula pa lang tayo. Ikalawang Taurus, ang tahimik, pero malakas na magneto ng kayamanan. Ang Taurus, na pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng yaman, kagandahan, at karangyaan, ay likas na konektado sa tagumpay sa material na bagay. Hindi tulad ng impulsibong Aries, ang Taurus ay kalmado, matiyaga, at matatag. Hindi nila hinahabol ang pera, hinahayaan nilang ito ang kusang lumapit, dahan-dahan, tahimik, makapangyarihan. Isipin mo ito, isang Taurus na matagal nang tumataya sa lottery, tahimik lang, walang masyadong iniisip, ay muling tumaya, gaya ng nakagawian. Pero may kakaiba sa pagkakataong ito. Maaring dahil ito sa pag-a-align ng Venus at Jupiter, o marahil isang mahinang bulong sa kanyang kaluluwa ang nagsabing, huwag mong palampasin ito. Pinili niya ang mga karaniwang numero, siguro'y konektado sa bahay, pamilya, o mahalagang petsa. Ang simpleng gawaing iyon, na puno ng konsistensya at katatagan, ang biglang nagbago ng lahat. Minsan isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa ginintuang toro na nagpapahinga sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi alam na may kayamanang nakabaon sa ilalim ng kanyang mga paa. Marami ang naniniwalang ito ay sumasagisag sa Taurus, matatag at grounded, ngunit madalas hindi namamalayan kung gaano na sila kalapit sa kayamanan. Sa 2025, makakaranas ang mga Taurus ng tinatawag na tahimik na swerte. Walang kidlat, walang malalakas na senyales. Isang simpleng pakiramdam lang ng ngayon na ang tamang oras. Ang klaseng swerteng dumarating, ng dahan-dahan, parang isang mahinahong ilog na may nakatagong ginto sa ilalim. Kung isa kang Taurus, ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Manatiling consistent, magtiwala sa kutob, at manatiling nakatapak sa lupa. Ang jackpot moment mo ay maaaring hindi sumigaw. Ngunit mararamdaman mo ito. At tiyak, ito'y magiging makapangyarihan. 3 Gemini, ang dalawang mukhang panalo. Ang Gemini, ang mabilis mag-isip at mausisang sign na pinamumunuan ni Mercury, ang planeta ng komunikasyon at talas ng pag-iisip.
ay kilala sa kanyang dual na kalikasan. May ilan na nagsasabing pabago-bago ang isip ng Gemini. Pero para sa universo, maaring ang dualidad nila ang pinakasikretong sandata ng kanilang swerte. Isipin natin ang eksenang ito. Isang Gemini ang naipit sa traffic. Lutang ang isip sa sari-saring ideya. Bibili ba siya ng lottery ticket ngayon? May parte sa kanya na nagsasabing, wala lang yan, sayang lang pera. Pero may isa pang boses na pabulong na nagsasabi, paano kung ito na nga ang araw? Sa gitna ng pag-aalalangan, huminto siya sa isang gasolinahan. Nagkibit balikat at bumili ng isang tiket. Ilang araw ang lumipas, nakatitig na siya sa TV. Mabilis ang tibok ng puso. Isa-isa, tinatawag ang kanyang mga numero. Lahat, tumugma. Minsang binanggit ni Nostradamus ang mga aninong kambal na sumasayaw sa pagitan ng kapalaran at pagkakataon. Isang linyang pinaniniwalaan ng maraming astrologer na patungkol sa Gemini. Maaaring magulo ang kanilang isipan. Pero kapag tama ang galaw ng mga bituin, sakto rin ang kanilang timing. Sa 2025, pagbubuhusan ng swerte ang mga Gemini ng biglaang kaliwanagan. Mga sandaling parang ang universo mismo ang nagbibigay ng tamang sagot sa tamang oras. Maging ito man ay pagpili ng tamang numero o pagsunod sa kutob, ang kakayahan ng Gemini na magpalit ng direksyon ng mabilis ay magbibigay sa kanila ng kalamangan. Kaya kung isa kang Gemini, magtiwala ka sa sarili mong instincts. Kahit pa magkasalungat minsan, ang swerte mo sa lottery ay maaaring manggaling sa isang hindi inaasahang desisyon, biglaang pagbabago ng isip, o isang kakaibang pakiramdam. Ang iyong isipan ang iyong mahika. At ngayong taon, maaari itong magdala ng yaman sa'yo. Ika-4 na Leo. Isinilang para magningning. Itinakdang manalo ang Leo. Ang makapangyarihang sign na pinamumunuan ng araw ay isinilang upang mamayani sa liwanag. Ang mga matapang at masigasig na kaluluwang ito ay hindi lang basta nangangarap ng tagumpay. Inaasahan nila ito. At pagdating sa swerte sa lottery, tila pabor ang universo sa mga taong naniniwalang sila ay itinakda para sa kadakilaan. Isipin ito, isang Leo ang pumasok sa convenience store na animoy may suot na korona ng kumpiyansa. Hindi lang siya andoon para bumili ng merienda. May sinusundan siyang pakiramdam. Isang malalim at umaatungal na kutob na espesyal ang araw na ito. Pinili niya ang isang scratch-off o set ng mga numerong sa tingin niya'y maswerte, siguro'y birthday niya, o baka isang gintong simbolo na humatak ng kanyang atensyon. Kinagabihan, hawak niya ang winning ticket. Pero para sa kanya, hindi ito nakakagulat. Ito'y inaasahan na niyang mangyari. Minsang isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa ginintuang leon na ang pag-ungal ay gigising sa kayamanang nasa ilalim ng araw. Para sa marami, ang pahayag na ito ay tumutukoy sa kapangyarihang magnetiko ng Leo, ang kanilang kakayahang akitin ang suwerte sa pamamagitan ng kanilang lakas ng loob at naglalagablab na enerhiya. Sa 2025, ang likas na karisma at tapang ng Leo ay sasabay sa malalakas na aktibidad ng araw at makapangyarihang planetaryong paggalaw. Ang bihirang alignment na ito ay magpapalakas ng kanilang manifestation energy, lalo na sa usaping yaman at tsansa. Kung isa kang Leo, huwag kang magpigil. Sumali sa mga pa-contest, bumili ng ticket, at sabihing oo sa mga oportunidad. Tumutugon ang universo sa iyong pag-ungal. Ang paniniwala mo sa sarili mong suwerte ang maaaring mismong dahilan kung bakit ito magiging totoo. 5 Sagittarius, ang adventurer na walang hanggan ang swerte. Ang Sagittarius, ang malayang espiritu na may simbolong archer, ay pinamumunuan ni Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, swerte, at paglawak. Kaya't hindi na bago sa kanila ang biyaya ng kapalaran. Ang kanilang buhay ay isang paglalakbay na puno ng sorpresa, panganib,
at matatapang na hakbang ng pananampalataya. At kadalasan, ang mga hakbang na iyon ang nagdadala sa kanila sa hindi inaasahang tagumpay. Isipin ito, isang Sagittarius ang nasa isang biglaang road trip. Tumigil siya sa isang maliit na tindahan sa probinsya para bumili ng inumin. Habang nagbabayad, binanggit ng cashier ang tungkol sa local lottery na patuloy na lumalaki ang jackpot. May kumislot sa pakiramdam ng Sagittarian. Tumawa lang siya, bumili ng tiket, at umalis ng walang anumang inaasahan. Ilang araw ang lumipas, napagtanto niyang ang tila random na sandali ay hindi pala basta-basta. Ito'y tadhana na nagbalat kayo bilang pagkakataon. Minsang binanggit ni Nostradamus ang manlalakbay na may mga palaso ng kapalaran. Tumatama sa saginto sa mga lugar na walang naghahanap. Isa itong makatang pahiwatig na madalas iniuugnay sa Sagittarius na madalas matagpuan ang swerte habang hinahabol ang pakikipagsapalaran, hindi ang kayamanan. Sa 2025, pabor na pabor kay Sagittarius ang galaw ni Jupiter. Lalo pang pinapalakas ang kanilang likas na swerte. Sa taong ito, matatagpuan nila ang biyaya sa mga pinakahindi inaasahang paraan. Sa gitna ng paglalakbay, biglaang desisyon, o sa mga matapang na hakbang na iniiwasan ng iba. Kung isa kang Sagittarius, magtiwala ka sa iyong pakiramdam at likas na hilig sa pakikipagsapalaran. Ang daan mo patungo sa yaman ay hindi palaging planado. Minsan, nararamdaman lang. Ang lottery man ay hindi mo layunin, pero maaari itong maging bahagi ng napakagandang kwento ng buhay mo. Kaya't itutok ang palaso dahil hindi mo alam. Baka sa isang iglap, tamaan mo ang palayok ng ginto. Ika-6 na Pisces. Ang mapangarapin na itinakda para sa kayamanan ang Pisces, ang huling tanda sa zodiac, ay pinamumunuan ni Neptune, ang planeta ng panaginip, intuisyon, at espiritual na pananaw. Ang mga kaluluwang to ay malumanay, madalas na namumuhay sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundong nakikita natin at ang mundong nararamdaman nila. At pagdating sa swerte, hindi laging lohikal ang Pisces, pero doon mismo nagmumula ang lakas ng kanilang kapalaran. Isipin ito, isang Pisces ang nanaginip ng malinaw, may mga kulay, numero, at maging petsa. Buong araw, nananatili sa isipan niya ang panaginip na iyon. Hindi naman siya seryosong tumataya sa lottery noon, pero paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang isip. Kinagabihan, sinundan niya ang kanyang bisyon. Isinulat ang mga numero at bumili ng tiket. Ilang araw ang lumipas, nagkatotoo ang panaginip. Tumugma ang bawat numero. Wala siyang masabi, hindi lang dahil sa perang napanalunan, kundi dahil sa pakiramdam na may mas mataas na puwersang gumabay sa kanya. Isang beses, sumulat si Nostradamus ng isang misteryosong linya. Ang isdang sumusunod sa agos ng mga bituin patungo sa karagatang puno ng kayamanan. Sa loob ng maraming siglo, iniuugnay ito ng marami sa Pisces. Naniniwalang ang water sign na ito ang may pinakamalalim na koneksyon sa espiritual na timing at cosmic fortune. Sa 2025, mararanasan ng mga Pisces ang matinding pagtaas ng kanilang intuisyon. Lalong lalalim ang kanilang mga panaginip, kutob, at panloob na tinig, na magdadala sa kanila sa mga sandali ng swerteng mahirap ipaliwanag ng iba. Hindi ito lohika, ito ay alignment. Kaya kung isa kang Pisces, pakinggan mong mabuti ang mga senyales sa paligid mo. Ang swerte mo ay maaaring bumulong sa halip na sumigaw. Pero kapag dumating ito, parang mahika ang pakiramdam. Dahil sa'yo, ganoon naman talaga. Kaya, maaaring wala ang zodiac sign mo sa listahan. O baka naman naroon ito, at ngayon ay nag-iisip ka kung ano ang susunod na hakbang. Ang totoo, bagamat ang 6 na zodiac signs na ito ay may cosmic advantage pagdating sa swerte sa lottery,
Ngayong 2025, ang tunay na swerte ay hindi lang tungkol sa mga bituin. Ito ay tungkol sa alignment. Ano ang gong nagpapareho sa Aries, Taurus, Gemini, Leo, Sagittarius, at Pisces? Lahat sila ay may tiwala sa kanilang kutob. Sinusundan nila ang mga palatandaan, hinahabol ang kanilang mga pangarap, at pinaniniwalaan ang kanilang nararamdaman kahit pa sinasabi ng lohika na imposible. At ang paniniwalang iyon, ang pananampalatayang iyon sa mga bagay na hindi nakikita, yan ang bumabago sa lahat. Hindi mo kailangang isilang sa ilalim ng isang maswerteng bituin para makaakit ng kayamanan. Ang kailangan mo lang ay mag-isip na para bang isa kang taong isinilang upang tumama. Ibig sabihin nito, makinig sa intuition mo. Sumugal kahit sa maliliit na paraan. Maging bukas sa ideya na ang swerte ay hindi basta random. Ito ay may patnubay. Maging ito man ay isang panaginip, paulit-ulit na numero, o kakaibang pakiramdam na bumili ng tiket sa isang partikular na araw, sundin mo ito. Linisin ang isipan mo gaya ng paglilinis ng bahay. Alisin ang negatibidad. Maging bukas. At tandaan, tumutugon ang universo sa matapang na enerhiya. Maaaring binanggit ni Nostradamus ang ilang signs na itinakda para sa kayamanan. Pero naniwala rin siya na ang ating mga desisyon ang humuhubog sa ating kapalaran. Maaaring nakasulat sa mga bituin ang swerte, pero sa sandaling kumilos ka, ginagawa mong totoo ang propesiya. Kaya't maging isa ka mang naglalagablab na Leo, isang mapangarapin na Pisces, o isang matatag na Capricorn, nagsisimula ang swerte mo sa sandaling maniwala kang darating ito. Kaya, kabilang ba ang zodiac sign mo sa 6 na napili? O pakiramdam mo ba, ang swerte mo ay naghihintay lang na mahayag, kahit ano pa ang sabihin ng mga bituin? Maging ikaw man ay Aries, Pisces, o nasa pagitan ng alimang tanda, tandaan mo ito. Ang universo ay nagsasalita sa mga bulong. Minsan ito'y isang panaginip. Minsan ito'y bigla ang pakiramdam. At minsan, ito'y isang video na tulad nito, na lumilitaw sa tamang oras. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, huwag mo itong sarilinin. Ibahagi ito sa isang kakilala na maaaring kailangan ng kaunting cosmic na inspirasyon ngayon. I-drop ang zodiac sign mo sa comments. Gusto naming malaman kung sino ang nanonood. At ikwento mo rin, naranasan mo na ba ang sandali na parang biglang kumlik ang swerte? Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe para sa mas marami pang mystical insights, at itap ang bell icon para hindi mo ma-miss ang susunod mong senyales mula sa universo. Ang paglalakbay mo patungo sa kayamanan ay maaaring magsimula sa isang simpleng hakbang. Baka ito na yon,